trabaho sa Pilipinas, yung sahod. Totoo naman din minsan yan. Asan yung anak mo Opo. ngayon? Nasa ano po, nasa kapatid ko po. Ilan anak mo? Isa? Opo, isa po. Asan yung tatay ng anak mo? Hindi ko po alam kung sa makabilang bahay na o pumunta na po sa 10 feet above. Ano? Hindi ko po alam, baka po sa makabilang bahay na. Sige. Okay. Ay, nako. Ba't ka napatawag? Papa Jackson, bali kasi may concern lang ako about sa, hindi ko alam kung ka-abnormalan ba o sadyang ganun lang talaga. Kasi meron akong karelasyon, 8 years. Meron po akong, actually ano po ako, LGBT po ako. Lesbian po ako. Bali, continue ko lang po ba? Sige lang, bakit kailangan mag-react ba ako ka? Ay, sanay kayo sa akin na kada salita nyo nag-react ako eh. Sige lang. Yan po. Yan. So, teka lang po muna, kasi, di ba may anak ka na, tama? Opo. Kailan mo nalaman na LGBTQ ka after magkaanak? Hindi po. Since birth po. Simula pa yata pinanganak ako, ganun na po yata. Okay lang magtanong, paano ka nagkaanak kung LGBTQ ka? Okay lang po ba bigkasin dito na last time caller niya na po ako 12 years ago. Yeah, dati kang taga Hong Kong? Hindi po, last time caller niya na po ako 12 years ago. Hindi ko na maalala yan. Then, paano ka nagkaanak kung ano ka LGBTQ ka? So, okay lang malaman? Okay lang, wala naman po problema. Ano po, sa inuman, syempre ganyan. After school, nagkayaan ng posible ba yun inuman. kahit na ano ka, lesbian ka, posible pala yun, no? Ano yung maingay? Ano po, bali inuman po. Ano yung maingay? Yung alaga ko po. Sige. Caregiver po ako dito. Sige. So, sa inuman, kay pare, no? Pare, parang mabating ako sa'yo, parang gano'n. Schoolmate po. Parang Bigla ka na bading kasi lesbian ka eh. So, di ba, yan ang tawag doon, di ba? Pag lesbian ka, Inuman parang po, lalaki ganon. ka na. Kaya lesson learned, huwag makikipag-inuman basta pag may alak, may balak. Pero ginusto mo rin ba yun? Ano ba gusto ko malaman na? Kasi syempre kahit na may alak, Hindi po, may part sa'yo na, pinyasa groggy. Groggy ako that time, tapos inumagahan na lang. Ang last na naalala ko na lang is gumagapang ako sa sobrang kalasingan. So, ibig sabihin, pinagsamantalahan ka? Hindi ko po, parang ganun, pero late ko na po nalaman na na may nangyari. Na ganun. Opo, na may nangyari na po. Hindi mo kinasuhan? Late ko na hindi na po, kasi masyado pong ma-intriga. Parang na po kasi, may karelasyon din po ako noon na girl. Tapos, late ko na nalaman na meron ako. Tapos, siguro mga 4 months na doon ko nalaman na may laman na pala siya. Yun lang, no? So, parang anong nangyari, parang ang dating nito, parang kumbaga, naging, sorry okay lang sabihin, no? No, okay lang po. Pangit kung paano naganap, pero blessing in disguise, naging nanay ka pa rin, no? Opo, blessing in disguise po. Kasi talagang binigay talaga siya sa akin. Kasi nung nalaman ko po na meron akong ganun sa tiyan, at napag-isipan ko siyang alam niya po yun, yung alisin siya sa akin, ganun, ganyan. Pero tapos, hindi mo tinalibutin naman, that day po, hindi kaya ako dahil tinatanong to kasi, po, yung, sorry. yung time po na sana gagawin ko, wala po yung pera na dapat pambibili ko ng gamot. Buti na lang. Alam mo ba, kaya ako tinatanong ito. One day, ipapaliwanag mo na sa anak mo to eh. Di ba? Ayun nga po. Opo. Di ba? Ipapaliwanag mo sa anak mo to at bahala ka na sa part na yan. At any rate, sige, anong pwede ko maitulong sa'yo ngayong gabi? Kasi bali po ganito, di ba po, meron po ako ngayon na relasyon, 8 years na po kami. Asan siya? Yan nga po. Nasa
Nandiyan po sa Pilipinas. Andito. Mm-mm. Opo, nandiyan po siya. Ngayon, may anak po ako, di ba? Mm-mm. Parang ang nangyayari po kasi na parang nahahati ako dun sa dalawa na hindi ko siya kayang bitawan. Tapos mahal ko yung anak ko. Di, Tapos ba't kailangan mamili ka? Bakit kailangan mamili? hindi ko nga po alam sa sarili ko. Hindi ko nga po alam para pa nababaliw ako. Kasi okay naman po siya. Lalo ngayon, siya lang po yung naaasahan ko sa pamilya ko. Siya lang po yung naaasahan ko sa bawat kailangan ng mga kapatid ko, ng magulang ko. Ang tanong ko, wait lang, naguluhan ako. Ba't kailangan mamili between having a girlfriend and your kid? Ilan taon yung anak mo? 12 years old po. Babae, lalaki? Lalaki po. Ba't kailangan mamili ka? Bakit muna? Kasi ganito po kasi yun. Hmm. Dati po kasi magkasama sila. Okay. Ngayon po, separate po sila ngayon. Okay. Kasi ang mangyari po hindi po sila magkasundo dalawa. Tapos ito po yung ito po yung nangyari na yung ka-live-in partner ko po is naasahan ko po sa mga kapatid ko, sa magulang ko, especially sa magulang ko. Okay. Siya lang po talaga kasi wala na pong ibang tumutulong sa amin kundi yung ka-live-in partner ko lang po. Tumutulong in what sense? Sa pag-aasikaso po, like punta po sa ganito, punta po sa ganyan. May sa mga problema po sa pamilya ko. Naguguluhan ako sa'yo. Okay, naguguluhan ako sa'yo. Yung anak mo ay nakatira... Private na lang po yun. Yun sa pamilya ko po. Wait. No. Hindi ka pwedeng humingi ng payo sa akin tapos sasabihin private kapag tinanong kita. No? Magugulo tayo niyan. Kaya naman kunin mo nga yung ano doon, Arnis. Yung anak mo... wait lang. Liliwanagin natin to. Yung anak mo ay nakatira sa kapatid mo, tama? Apo. May girlfriend ka for 8 years. Tama, mali? Apo. Tama po. Yung nandun po siya sa bahay ko ngayon. Yung girlfriend mo for 8 years is residing sa bahay na sa pagmamay-ari mo. Tama? Apo. Sa madaling sabi, live para kayo mag-asawa. Tama, nagpapadala ka buwan-buwan sa kanya for her to maintain the household. Tama, mali? Para ma-maintain niya. Okay. Ngayon, dati ba nakatira yung anak mo sa bahay na yon? Yes po. Okay. Sige. Dumating yung point na yung anak mo wala na naman sa bahay mo. Nasaan na yung anak mo ngayon? Andun po sa kapatid ko po. Ulit? Opo. Okay. Dati ba yung anak mo tumira na sa kapatid mo o hindi pa? Ngayon lang? Bali, ganun na po yung nangyari nung nasa ibang lugar po ako. Kada magtatalo po kami, pumupunta po yung anak ko dun sa bahay ng kapatid ko. Bakit? Tapos, pag umuwi po ako ng Pilipinas, kinuha ko po yung anak ko, isinasama ko po dun sa bahay namin. So, ang dating, yung anak mo para nakikita sa bahay ng nanay niya, tama? Kasi siya yung maalis eh. Huwag mo akong tabanan, kinakausap kita na maayos. Opo. Tama yung assessment ko, di ba? Ganun nga. Okay. So, Ganun merong hindi pagkakasundo yung asawa mo o girlfriend mo o ka-live-in mo dun sa anak mo, tama? Opo. Ano yung hindi pagkakasundo ng dalawa? Yung lagi pong sinasabi na matigas daw po yung ulo, tapos may mga bagay na hindi nagugustuhan ng ka-live-in partner ko dun sa anak ko. Gaya ng matigas daw po yung ulo, hindi daw po naaasahan sa loob ng bahay. Gaya ng ano, ipaliwanag mo sa akin. Yung hindi daw po naaasahan sa loob ng bahay daw po. Ganun po. Yung hindi daw po niya nauutusan, lagi niya po nabubulyawan, lagi niya po napapagalitan. So sa bahay na pagmamayari mo, nakatira yung girlfriend mo lang ngayon? Opo, nandun. Siya lang po. Nabanggit mo kanina sa akin, siya yung inaasahan mo saan? Anong inaasahan mo saan? Sa mga kapatid ko, sa mga bali panganay po kasi ako, siya lang po yung nag-aasikaso sa mga kapatid ko tsaka sa tatay ko po. Anong asikaso? Sa school po, sa pag-aaral po, sa papa ko po.
Paano kasi kaso ay nakatira siya sa bahay mo na siya lang mag-isa? Bali, bukod po kasi yung bahay ng papa ko. Anong kasi Tsaka kaso bukod ang po yung ginagawa bahay ko. nung girlfriend mo sa tatay mo? Anong klaseng asikaso? May sakit po kasi yung papa ko. Bali, siya lang po yung naaasikaso na pumunta sa mga gantong lugar, humingi ng tulong sa mga gantong lugar. Ganun Kailan po. pa may sakit tatay mo? Ano po, magto 2 years na po. Anong sakit father mo? Eh, ano po, sa sugar po, blood sugar po. Diabetes. Tapos, diabetes po. Okay, sige. Ngayon, ilan kayo magkakapatid? 5 po. 5. Pangilan ka? Panganay po. Panganay. So kung 29 ka, may kapatid ka na siguro mga 17 hanggang 27. Tama? Apo. Bakit yung girlfriend mo ang gumagawa? Tatay niyo yan? Hindi ko pumasahan yung ano kasi Hindi. Posible yan. sari-sariwat na po yung Hindi. yung buhay nila. Hindi. Hindi yan totoo. Anong tanong mo sa akin? Bali, hindi ko alam, Papa Jackson, hindi ko alam kung, ewan ko, tutuloy ko pa ba? Hindi. Tatapusin ko. Kapag ako ikaw. Alam mo kung bakit? Kahit Bakit siya lang po yung naasahan ko. Pwede ba? Huwag mo akong gagaslightin ha. Magtatanong ka dito ang sagot ay yes or no. Kasi ang tanong mo ay sa answerable ba yes or no. Tama? Opo. Itutuloy ko ba? That's answerable ba yes or no. Tapos pag sinagot kita ng no, sabi mo sa kahit siya lang inaasahan ko. May meron ka bang 4 na kapatid? Opo. Di ba? Hindi ko makuha yung idea na okay sa kanya na yung anak ng kinakasama niya ay lalayas at siya na andun sa bahay na kung saan anak ang umalis. Pag ako yung babae, hindi ko kakayanin na aalis yung bata. After all, ako dapat may magulang. Iniwan sa akin eh. Tapos okay lang na umalis yung bata dahil hindi ko madisiplina. Tumitira ako ng libre. Hindi ka makuha yung part na yan. Hindi mo nakikita hirap ng anak mo? 2 taong gulang yung anak mo nung maging kayo neto. Tama yung bilang ko, no? Opo. Tama yung bilang ko. Tama? Opo. Sa madaling sabi, kung kukwentahin ko ang panahon, sa loob ng 8 taon, mula 2 taong gulang yung anak mo, nararamdaman na ng anak mo, na pag wala ka, wala siyang kakampi kasi yung pinili mo kaparehan ng buhay mo, ayaw sa kanya. Tama ako, mali? Tama po. Tapos magtatanong ka sa akin kung dapat mo ituloy? Mahal ko kasi. Ano ngayon? Sorry ha, siguro maling istasyon tinawagan mo. Gusto mo number ng ibang istasyon? Bibigay ko sa'yo. Kaya kitang patawagin doon, baka mag-iba payo sa'yo. Wag dito. Pero, di ba? Talaga ba? Sabi nga, Tama yung analyzation ko, di ba? Mula 2 taong gulang yung anak mo, kada wala ka, iisipin niya, di ba? Na parang impyerno yung tinitira niya kasi kasama niya stepmom niya. Tama, mali? Tama po. Ngayon, kwento mo to ha. Ang gagawin mo, kada uuwi ka, nadudurog puso mo kasi kukunin mo yung anak mo, dadali mo sa bahay mo, gagawin mo ang lahat, di ba? Para ma-reintroduce dun sa kinakasama mo. Tama, mali? Tama po. Pag aalis ka, umaasa ka na sana magkabati sila. Tama? Totoo po. Sino mag-a-adjust? Bata tsaka may yung adult. Sino magtatama ng mali ng bata? Kung nakikipag-away ka sa bata. Tapos yung bata yung aalis, okay na yun, umalis na. Pero kung ako yung babae, alam ba ako yung babae? Pag ako naging babae, maganda siguro ako, chairman. Baka ako yung babae, hindi ko hahayaan yun. Kasi yun yung obligasyon ko, libre na tirahan ko eh. Diba? Ngayon, ang katwiran sa utak mo, kaya okay lang to kasi siya naman nakaasahan pumunta ng kung ano-anong asikaso, tigilan mo nga ako. May pwedeng gumawa niyan. Huwag mo akong bulahin. Huwag mo sabihin sa akin na Hindi ka naawa sa anak mo?
Yung anak mo, ang unang kamag-anak mo. Bago yan. Ba't ka umiiyak? Sa pool eh. Alam mo, ikaw yung, sa totoo lang, ipit ka rito. Naintindihan kita, Ems. Naiipit ka rito, tama? Kasi mahal mo anak mo, mahal mo jowa mo, tama? Opo. Naintindihan kita. Oo. Kaya lang ate, ang problema dito yung babae, ba't niya hahayaan to? Bakit niya hahayaan na ikaw na nasa abroad, nag-iisip ka at nahihirapan kung kontrolado niya yung sitwasyon? Dahil hindi ba utusan? Iisang bata rereklamuhan mo? Mo siya nahihiya? Ano gagawin niya maghapon? Normal, ang mga lumalaking bata, di ba ka? May mga batang mula maliit, mabait. Ako yon! Ako yon! Chairman, mabait ka ba, Chairman? Mabait ako eh. May mga bata, pero may mga batang kailangan mo itama. Gagampanan mo yung pagiging magulang. That's why we are called guardians. Hahayaan niya na umalis yung anak mo. Alam niya na masaktan ka. Kung mahal ka niyan, kailangan marinig mo to ha. Kung mahal ka niyan at may malasakit sa'yo yan, hindi niya hahayaang maramdaman mo yan. Huwag tayo maglukuhan. Hindi niya mahal yung anak mo. Tama ka mali? Tama po. Alam mo yan. Tapos, tatanong mo ako, dapat ko ba ituloy? Sinagot kita, maliwanag, hindi. Hindi ko nga kailangan paliwanag to eh. Pero syempre, mabait naman ako. Pinaliwanag ko sa'yo. O yan! Hindi niya mahal anak mo. Okay sa'yo yan? Magtatanong ka pa. Sinagot kita ng hindi. Ang sagot mo sa akin, ano? Kahit siya po yung nag-aasikaso. Tigilan mo ako. 5 kayo magkakapatid. Magkano pinapadala mo buwan-buwan dyan? Sagutin mo ako ng matino. 30. Magkano? 30K po. 30K. Ano ang partition ng 30K? Para saan yung 30K? Siya po lahat nagbabay. Yung bahay Siya mo po ba? lahat. Yung bahay mo may monthly ba 'yon? Wala po. Wala. Sa'yo na 'yon, di ba? Opo. Okay, anong binabayaran sa 30K? Kuryente. Bills po. Tsaka po pang-budget nila. Nino? Nila po. Sino sila? Yung mga kapatid ko po. Tsaka po yung anak ko. Nagpapadala ka sa mga kapatid mo? Minsan po kapag talagang nangihingi na po sa akin kasi yung mga kapatid ko po meron na mga trabaho. Yung regular. Saan regular ginagamit ng Yung 30K? bunso ko lang po. Yung bunso ko lang po kapatid pinag-aaral ko tapos ako lang po nagbabayad ng bills nila papa dun sa bahay nila. Gusto mo sabihin sa akin na meron kang kapatid na pinapadala, hindi mo aasahan? Huwag mo akong lokohin. Hindi, no, maniwala ka sa akin. Red flag yan. Sana nakikinig ngayon yan. Ba't niya, kung talagang may malasakit sa yan, ba't niya hahayaan na masakit sa'yo itong nangyayari? Anak mo, lalaya sa bahay mo? Bahay mo ha? Bahay mo! Yung anak mo nag-a-adjust? Put! Put! Talagang buhay to. Talaga ba? Umiiyak ka kasi alam mong totoo. Wawa naman anak mo. Ba't ka nag-abroad? Para kanino? Para po sa anak ko. Bakit yung anak mo yung hindi nakikinabang ng bahay mo? Sige nga, sagutin mo nga ako! Sagutin mo na ako kasi sumisigaw na ako. yung papa ninyong paiba-iba ng mood. Alam mo, hindi kita pinagagalitan kasi naiintindihan ko ipit ka dito. Pero kailangan kitang gisingin. May point ba ang papa mo? Opo. May point ang papa mo. At alam mong tama ako. Kaya ako umiiyak kasi matagal mo na itong nararamdaman. Sobrang tagal po. Kung kaharap ko lang yan, Jowa, bumurahin ko na malutong yan sa mumukha niya eh. Totoo.
Kung kaharap ko yan, ay! Ay! Maniwala ka sa akin. Mahahayaan yan. Sobrang bigat po kasi. Teka lang, Sobrang wait bigat lang, po. stop lang. Nag-comment yung may-ari ng SEC Motor Supply. Wag ka galit. Sabi, ito nakakalma na, Sir Stephen. Ito na. Ano yan? Sobrang bigat ng alin? Sobrang bigat po kasi sobrang stress na po ako. Pinayagan mo Minsan nakakapag-isip na po ko ng hindi maganda lalo pag nag-aaway po kami. Tapos lagi po namin napag-aawayan yung bata po. Dapat din niya ginagawa sa'yo yan. She should have been wise enough to understand that the reason why you went abroad sacrificed. No? Nag-sacrifice ka ng, alam mo, mahirap mag-abroad. You leave your friends behind. Tama? You leave your favorite behind. You leave your dialect or your language behind. Lahat. This is your home. This is your domicile. Ito ang tahanan mo, Pilipinas. Mahirap mag-abroad. You give up all of that. May mga nag-abroad po, nakita nila yung future nila sa bansa. Congratulations. Pero sa mga nag-OFW, kung pwede kayong hindi umalis dito kayo sa Pilipinas, pero lahat to, sinuko mo. Bakit? May anak ka. Para sa anak mo. Tapos yung anak mo yung lalayas sa bahay na pinundar mo. Di ba? Ang totoo niyan. Sino magmamana nung bahay mo? Anak ko po. Di ba? Ibig sabihin, ano mangyari? Next in line, yung bahay na yan sa anak mo yan. Tama? Opo. Ba't siya yung maalis? Umiiyak ka kasi totoo na. Sabi ko sa'yo, may katabi ka ba ng tubig dyan? Meron? Opo. Mahirap po kasi wala na sasabihan ng magulang. May tatay ka pa. Sige na, kung may tubig ka dyan, mag-half bath ka muna. Antayin ka namin. Ligo ka. Kalahati lang ha. Huwag sama ulo ha. Leeg pa baba lang. Alam mo, ito mga sinabi ko sa'yo, hindi mo to kailangan marinig kahit kanino. Matagal mo nang alam to. Tama ka, mali? Opo. Matagal mo na tong alam. Matagal lang hirap yung kalooban mo. Lagi po, lalo pag napag-aawayan po namin yung anak ko. Diba? Pipili ka, jowa, anak-anak. Bakit? Okay, diba? Yung magkatampuhan sila, diba? Ano yun? Normal naman siguro yun. Meron silang rift. Tao tayo eh. Alam mo, as a human being, we have differences. Regardless of the age, we have differences. Meron talagang rough patches along the way. Ang kinabubusit ko dito, bakit niya hahayaan na nararamdaman mo yan? Eh, ang sarap ng buhay niya eh. Ikaw, nagkakakuba ka dyan, siya tumatanggap ng pera mo. Anong kailangan niya gawin? Huwag kang bigyan ng kakasama ng loob. Tama ka, mali? Opo. Eh, diba? Nagkakandakuba ka dyan? Masama pa loob mo? Do something about this. Isa na panghihinaan na po ako ng loob, Papa Jackson. Okay, salamat sa pagtawag. Alam mo, sa totoo lang, hindi kita kailangan pilitin. Huwag mo akong artihan. Huwag mo akong artihan. Hindi kita kailangan pilitin. Huwag mo akong tramahan. Susupot kita dyan. Opo. Artihan mo ako? Kahit pa paano gumaan. Tigilan mo ako ha? Artihan mo ako. Hindi kita kailangan kumbinsihin. Anak mo yan. Naku talaga naman, ang buhay ito. Kailangan kita kumbinsihin. Puso ko, Papa Jackson. Eto nga, kakalma na. Ito na, kakalma na. Kung mauuna ka pa sa akin, Papa Jackson, pag Yun di nga ka eh. tumigil. Salaran mo to eh. Nadurog yung puso ko para sa anak mo. Totoo lang.
we will never be perfect parents. Ako, ikaw, tayong lahat. Hindi tayo magiging perfect na mga magulang. But we do our best when we can, if we can. Pag magulang tayo, we should be establishing a certain lines na dapat hindi tinatawid. Pag magulang tayo, meron tayong non-negotiables. Teka, dito, sabi ni Eileen, no? Oh, babasahin ko to, ha? Ready? Opo. Tatawag for payo sa iyo, pero in the end, pipiliin si jowa. Tigilan mo ako pag ginawa mo yan. Ano mensahe mo sa anak mo? Nahihiya ako sa kanya, Papa Jackson. Sobrang ako nahihiya sa kanya. Hindi, dalian mo. Nag-aantay ako. Nak? Sige po. Kuya, kung maririnig mo to, huwag ka na magalit sa akin, nak. Huwag ka na magalit kay mama. Nabasa ko yung chat ng nag-aalaga sa'yo ngayon. Sabi mo na mas mahal ko siya kaysa sa'yo. Hindi. Kasi tiniis ko lahat dito para ibigay ko sa'yo lahat. Lahat ng hindi ko naranasan gusto ko ibigay sa'yo. Pagpasensya mo na, medyo tanga si mama. Pagpasensya mo na ako kasi tanga ako. Sorry kasi lagi kita nasa set aside. Sorry kasi hindi kita mauna sa lahat ng bagay. Sorry anak, sorry. Sana huwag ka nang magalit kay mama. Kausapin mo na ako. Sorry. Sana maintindihan mo. Okay na po, Papa Jackson. Asan yung promise? Inaantay ko eh. Pero pag promise, gagawin ko. Gagawin ko na lang. Hindi! Promise. Promise na. Promise kuya. Yung pug ko 10 times ulo ni mama para mamulat ako, magising ako, makita kita. Sa haba ng taon. Sa haba ng taon, anak, tiniis ko na ganyan. Pero siguro tawa, Papa Jax, dapat ikaw yung nandun, dapat ikaw yung lahat eh. Promise. Ikaw na ang uunahin ko sa lahat ng bagay. Ikaw ang ipa-priority ko. Sorry anak, sorry. Okay na po, Papa Jackson. Naniniwala ka ba na maraming klase ang pag-ibig? Hi. Oh. I want you to say it with me. I want you to say this with me. Repeat after me. Ready? Okay pa. Sacrifice is the only language of love. Language of love. Maliwanag ha?
Sacrifice is the only language of love. Okay? Opo. Opo. Mahal mo anak mo, di ba? Opo, mahal na mahal ko po. Okay. Don't let me down. Don't fail me. Opo. Okay? Opo, opo, opo. Balitaan mo ako, ha? Opo, Papa Jackson. Make me proud. Make me proud. Opo. Salamat Hindi sa lang po sa inyo, Papa Jackson. Para din po sana ko. Thank you po. Sobrang nakakagaan po talaga. Sobrang nakakagaan. Thank you po. Sige. Minsan, masikip dibdib mo, luwagan mo yung bra mo, ha? Luwag Hindi po ako gumagawit nun eh. Yan lang, no? May bili ka nung ano yun, bag-garter na, may ganun eh. Yung makapal, di ba? Meron ganun, di ba? Opo. Anong tawag doon? Binder. Binder po. Ba't ka to alam kasi naka-binder ako minsan? Huwag niyo akong pakialaman! Sticker po. Sticker po kasi yung gamit ko eh. Papa Jackson sticker. Pinapatawa lang kita. Salamat. Make me proud. Tawagan mo ako ulit, ha? Apo, apo. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. Si M ng Saudi Arabia. Di ba? Nagigil din kayo, di ba? Ay, nako. Anyways, mga kaibigan.